Welcome sa aking channel Kwentong Buhay G. Gabi-gabi ka bang tumatanggap ng tawag? Siguraduhin mong alam mo kung sino ang nasa kabilang linya. Bago ka matakot, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kilabot. Ang huling tawag. Sa isang tahimik na bayan sa Ilocos Norte, may isang lalaki na nagngangalang Marco Villanueva. Isa siyang security guard sa isang lumang hotel na halos wala nang masyadong bisita. Madalas siyang panggabi, sanay na sa dilim at katahimikan ng lugar. Ngunit isang gabi, may isang tawag sa telepono ng front desk na nagbigay sa kanya ng hindi niya malilimutang takot. Alas 2 ng madaling araw, habang inaantok na si Marco sa kanyang pwesto, biglang tumunog ang telepono. Napakunot ang kanyang noo, wala namang bisita ang hotel, at bihira lang talaga itong tumunog sa ganitong oras. Sinagot niya ito. "Hello," tanong niya. Sa kabilang linya, may isang mahina at basag na boses. "Kuya, tulungan mo ako eh." "Ha? Sino to?" "Ako si Andrea. Andrea Castillo, nandito ako sa room 304E. Napatingin si Marco sa listahan ng mga naka-check-in. Walang sinumang nakarehistro sa kwartong iyon. Bukod pa roon, matagal nang hindi ginagamit ang room 304 dahil may lumang kaso ng pagkamatay doon, isang babaeng nagpakamatay mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Nagpa siyang puntahan ni Marco ang nasabing kwarto. Sa kanyang paglalakad sa madilim na pasilyo, lumalamig ang paligid. Nang makarating siya sa pinto ng room 304, dahan-dahan niya itong binuksan gamit ang kanyang master key. Walang laman ang kwarto. Alikabok at lumang gamit lang ang naroon. Ngunit sa ibabaw ng luma at sirang telepono sa loob, may isang papel. Dahan-dahan niya itong binasa. "Salamat sa pagsagot sa tawag ko, kuya. Pero huli na ang lahat. Sana matulungan mo akong makalabas dito." Kasabay ng pagbagsak ng papel sa sahig, biglang tumunog ang telepono ng kwarto. Nanginginig niyang sinagot ito. "Kuya, nandito lang ako sa likod mo eh." Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita hanggang sa maramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. At doon nagsimula ang bangungot ni Marco, dahil mula noon, sa tuwing sasapit ang alas 2 ng madaling araw, patuloy na tumatawag ang telepono, naghahanap ng tulong na hindi na niya kayang ibigay.